Salamat pa rin po, Panginoon, sa lahat ng pagpapalang binigay po sa amin, pumahapon dito sa nagdaang linggo. Dalangin po namin, Panginoon, na gabayin po bawat isa sa amin, na matuto ng inyong salita sa pamamagitan ng aming mga ngayong araw. At dalangin din namin na kayo po ang magpuspos sa amin ng inyong banal na Espiritu upang maunawaan namin lahat ng bagay na kailangan namin upang kami magkaroon ng lakas ng loob sa mga dating pang panahon sa kabila ng mga nangyayari ngayon, Panginoon. Kami pa rin ay nagpapasalamat at pupuri sa inyo. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And let us open our songbook. Doon sa page 379, Bringing in the Ships. Page 379, Bringing in the Ships. Okay. On the first verse. Okay na? Okay. On the first verse. Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing the noontime in the morning, waiting for the harvest and the time of reaping, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, sowing in the sunshine, sowing in the shadows, fearing neither clouds nor in the chilling breeze, by and by the harvest and the labor ended, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, going for the reaping, sowing for the master, for the love sustain our spirit of increase. When our reaping's over, He will bid us welcome. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Amen. Pwede muna tayo umupo. Tapos, next song ang kantayin natin sa page 36. Christ the Rose. Page 36. Okay na. On the first verse. Lord, in the beginning, Jesus my Savior, waiting the coming day, Jesus my Lord. On from the grave he arose.
Amen. Kung sino hindi nag-amen. Sabay ganun. Amen. Ano po? So, let's all, first of all, ano po, let's welcome our visitors. Po, yung talaga nakakagaan ng puso na ganito lang. Ayaw ako magsalita. Ayaw na. Ito na lang. Hello, hello. Ayan. So, nakakagaan po ng puso na may mga bumibisita sa church natin. Bakit? Bakit gano'n? Kasi, ang lit-lit ng church mo, tapos may bumibisita pa din, di ba? Kasi kung iisipin mo, hindi naman talaga sa liit, sa lugar, o sa ano man. Yung dahilan kung bakit ang isang tao ay napaparito sa simbahan. Dahil gusto nilang magsamba sa Panginoon. Ano po? Yan nga yung tulad ng sabi ko kanina, there's only one reason why we are here. And that's the Lord Jesus Christ. Ano po? Yan yung laging pinapaalala sa atin, nababasa niyo naman dyan, di ba? Exalting the Savior. Ano po? Hindi na rin na-exalt yung church natin. Punta ka sa church namin, merong patusok na gano'n. Ay, yung may pinnacle. Doon tinep si Jesus Christ. Hindi, joke lang, sa temple po yun. So yun, mga kapatid, so gaya nga sabi ko, nakakagaan ng puso, ibig sabihin, dapat we should welcome them with all of our hearts. Alam ko, yan naman yung tawag dito, yan yung ministry, yung earthly ministry ng Panginoong Jesucristo na yung yung lesson natin yung mamaya, sinisimulan ko na. Yun yung purpose kung bakit naparito ang Panginoon Jesucristo to have fellowship with us. Ano po? Ikaw niligtas ka lang naman ni Panginoon Jesucristo, hindi mo siya susundin, di ba? So, wag kayo, ako, problema ko talaga yun, mga kapatid, na I'm working on it. Mahirap ako mag-memorize ng pangalan. Kaya patawad sa mga hindi ko po naaalala yung mga pangalan. Talagang, ewan ko ba? Parang kapag marami ka ng numbers na talagang yung pangalan nagbubura na sa isip ko. Ayun, di ba? Kaya yung numbers, kasama pa yung pera. Reklamo yung management, bakit ang mahal-mahal? I-explain mo na naman kasi ganyan yung problema natin. Tapos oo sila, tapos kinabukasan na naman. Yung isang manager na naman, ba't ganito? Kaya nakakawindang Ngayon paulit-ulit. So, patawarin niyo po ako ng mga kapatid. Basta hindi ko makalimutan si Kuya Oros. Pag siya, nakalimutan ko, ibig sabihin wala na talaga ako. Siya lang napapansin ko. So, yun po mga kapatid, let's welcome po yung ating mga visitors. Ano po, so ito po ay visitors ni Sister Trinity at ni Naomi. Ano po, kilala niyo naman sila Sister Trinity, ano po, galing San Fernando, lagi po silang narito sa atin pag napupunta ng Baguio. Una sa bisita nila si Brother Rogelio. Medes po ba? Can you stand up para makilala ka ng church? Yan po, Brother Rogelio, ano po? So, sabi ko ba yung birthday mo? Hindi na. Ay, tapos ka ba? Oo nga. Sige, ulitin natin next year. So, next pa na visitor ni Sister Trinity. Kung sino pa yung member, siya yung may visitor, ano? Sige, Sister Trinity, Sister Rose Ann. Yan, magkapatid kayo? Yan, Sister Rose Ann, can you stand up for a while? Ayan, si Sister Rose Ann po, isa visitor, ano po? Basta, tignan ko rin ba yung birthday mo? Magkapatid kayo. So, yun, kita-kita naman. Talagang gandang tao, ano po? Next po, si Brother, Ethan? Ethan Asher. Yun, si baby pala. Hello! Welcome! Yun. Ano po? Parang excited din magkaroon ng baby. Next year. Yun. So, July 2022. Grabe. Parang ang tanda ako na, no? How much mo si Pastor? Next po, si sorry po. Brother Manny, Sister Manny. Sir Manny po, welcome po sa church natin. Kayo po yung may apo kay Asher. Ano po? Yan, apo po nila si... Panganay na apo. Panganay na apo. Amen. Tapos si Ma'am Catherine po. Yan, si Ma'am Catherine. Tama po ba? Asawa po kayo ni Sir Rogelio. Ayan, so welcome po natin sila sa church later on. Ano po? So, yun. So, yun po yung mga... Meron po bang hindi na-acknowledge?
Ako, bisita ako dito. Wala ako lasandi eh. Ngayon, patawarin niyo po ako mga kapatid kasi yung hirap talaga na. Sa Manila po kasi ako nagtatrabaho. Talagang sinisikap pa naman na mag-church dito sa Baguio. Pero yung finances, tapos yung tagkuulan niya. So mahirap, tas kada travel. Basta, mag-pray niyo na lang po ako, ano po, na sana si Kuya Archie makahanap ng trabaho dito kasi mga janitor lang. Okay na yun. Hindi, basta mag-pray po natin. Ano po, mga kapatid. Kasi, yun po. Ano pa? Nabanggit naman yung birthday celebrants last week, di ba? May announcements pa ba? Wala naman na. So, ayun. Punta po tayo sa scripture reading. Tayo po ay tumayo. Buksan po natin yung Bible natin sa Matthew chapter 9 as we call on Brother Dustin to lead us in scripture reading. Matthew chapter 9. Matthew chapter 9. Follow along silently po as I read. Matthew chapter 9, the Bible reads, And he entered into a ship and passed over and came into his own city. And behold, they brought to him a man sick of the palsy lying on a bed. And Jesus, seeing their faith, said unto the sick of the palsy, Son, be of good cheer, thy sins be forgiven thee. And behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth. And Jesus, knowing their thoughts, said, Wherefore think ye evil in your hearts? For whether is easier, to say, Thy sins be forgiven thee, or to say, Arise and walk? But that ye may know that the Son of Man hath power on earth to forgive sins. Then said he to the sick of the palsy, Arise, take up thy bed, and go unto thine house. And he arose and departed to his house. But when the multitude saw it, they marveled and glorified God, which had given such power unto men. And as Jesus passed forth from thence, he saw a man named Matthew sitting at the receipt of custom, and he saith unto him, Follow me. And he arose and followed him. And it came to pass, as Jesus sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples. And when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, Why eateth your master with publicans and sinners? But when Jesus heard that, he said unto them, They that be whole need not physicians, but they that are sick. But go ye and learn what that meaneth. I will have mercy and not sacrifice. For I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. Then came to him the disciples of John, saying, Why do we and the Pharisees fast oft, but thy disciples fast not? And Jesus said unto them, Can the children of the bride chamber mourn as long as the bridegroom is with them? But the days will come when the bridegroom shall be taken from them, and then shall they fast. No man putteth a piece of a new cloth unto an old garment, for that which is put in to fill it up taketh from the garment, and the rent is made worse. Neither do men put new wine into old bottles, else the bottles break, and the wine runneth out, and the bottles perish. But they put new wine into new bottles, and both are preserved. While he spake these things unto them, behold, there came a certain ruler, and worshipped him, saying, My daughter is even now dead, but come and lay thy hand upon her, and she shall live. And Jesus arose and followed him, and so did his disciples. And behold, a woman which was diseased with an issue of blood 12 years came behind him, and touched the hem of his garment. For she said within herself, If I may but touch his garment, I shall be whole. But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, Daughter, be of good comfort, thy faith hath made thee whole. And the woman was made whole from that hour. And when Jesus came into the ruler's house, and saw the minstrels and the people making a noise, he said unto them, Give place, for the maid is not dead, but sleepeth. And they laughed him to scorn. But when the people were put forth, he went in, and took her by the hand, and the maid arose. And the fame hereof
went abroad into all that land. And when Jesus departed thence, two blind men followed him, crying, saying, Thou son of David, have mercy on us. And when he was coming to the house, the blind men came to him, and Jesus said unto them, Believe ye that I am able to do this? They said unto him, Yea, Lord. Then touched he their eyes, saying, According to your faith, be it unto you. And their eyes were opened. And Jesus straitly charged them, saying, See that no man know it. But they, when they were departed, spread abroad his fame in all that country. And as they went out, behold, they brought to him a dumb man possessed with a devil. And when the devil was cast out, the dumb spake. And the multitudes marveled, saying, It was never so seen in Israel. But the Pharisees said, He casted out devils through the prince of the devils. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Then said he unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. Let us pray. Dear God, Heavenly Father, we ask and pray for our preacher today, that you bless him with wisdom as he teaches your word to us, enlighten us, and embolden us to apply this in our lives. Thank you, Lord, we love you. In Jesus' name, amen. Amen. Okay po. May orons. Let's all be seated, mga kapatid. As we continue, ano po, let's have another song. Ano po, Brother BJ and Brother Orons, yung special number nyo. Congregational singing. So, yun po. Page 20. When I see the blood. Page 20. When I see the blood. Okay. On the first verse. I saw the Redeemer died on the cross. I heard the singers paid all his sins. All of his singing, he never feared. Yes, he will pass, he'll pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. Jesus of sinners, Jesus can save, as he has promised, so will we do. Oh, sinner, hear him, trust in his word, then he will pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. Judgment is coming, all will be there, who have rejected, who have refused. Oh, sinner, hasten, let Jesus in, then God will pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. Oh, what compassion, oh, boundless love, Jesus of power, Jesus is true. All who believe are saved from the storm. Oh, we will pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. Hello, good morning sa inyong lahat. Ako ay pumunta ng main church
At hindi pala ako speaker. Hindi, okay lang mga kapatid. Sobrang awkward lang. Ito yung gawin dito, tapos ako yung speaker. Ay, hindi ko yung speaker. Pero okay lang mga kapatid. Miscommunication lang sa amin ni Pastor Randy. Dapat kinonfirm ko rin kahapon. But anyway, we're glad na dito rin kayo. And it's also good, I think, dahil nga, medyo kakagaling namin lahat ng trangkaso, kaya at least makakapag-rest ng konti. And nakapag-prepare naman si Brother RJ. And also at the same time, at least, doon lang sa Luwakan lang. Yung mas grabe mga kapatid kung punta ako ng Manila tapos hindi ikaw speaker. At least doon lang sa Luwakan, okay? But anyway, we're happy na andito kayong lahat. Thank you for being here this morning despite the weather. And thank you kay BJ for playing the piano, Brother Oron sa song leading, Brother RJ for preaching. Later on, mamaya naman si Brother Jaser. So, ang susunod na ba is preaching na? Okay, let's go ahead and prepare our hearts and minds. Let's get our Bibles and then tawagin natin si Brother RJ. Yeah. Alam ako, ikaw man naka-assign mo yun. Ito, Kala ko pakatakas na ako kasi. Kinakabalan tuloy ako. saan ako po? Doon na lang. Ay, dito. Yun, nakakaba po kasi pag nandiyan yung pastor mo yung preach niya. Para bang test. Thesis yan. So, yun po yung binasa po natin kanina, Matthew chapter 9. Basta di pala namin na-announce yung soul winning. Announce ko lang. Okay. So, yung soul winning po natin last week was 2,063 na. Yun na yung cumulative total natin. Last week we had 77 souls. Won. Tapos kahapon, yung total number was 26 souls. Amen po, ano? So, plus, ilan? Mayroon pa po bang i-report? Yung plus na yun, 26. So, 2,089. Ayan po, ano? So, yun po yung cumulative total natin sa soul winning. Ano po? So, Matthew chapter 9, yung binasa po natin kanina, ano po? Especially on verse, sabi dito, punta po tayo sa Matthew 11. Ano po, balikan na lang natin yung Matthew chapter 9. Dito yung title ng ating pag-aaralan. Matthew 11 verse 19. Ano po? Sabi po ng Bible, sabi dyan, balikan natin sa verse 16 para makita natin yung context. Ano po? But we're unto, ang nagsasalita dito mga kapatid ay si Panginoong Jesucristo. Ano po? Sabi niya, but whereunto shall I liken this generation? It is like unto children sitting in the markets and calling unto their fellows, and saying, We have piped unto you, and ye have not danced. We have mourned unto you, and ye have not lamented. For John came neither eating nor drinking, and they say, He hath the devil. The Son of Man came eating and drinking, and they say, Behold a man gluttonous, and a winebibber, a friend of publicans and sinners. But wisdom is justified of her children. Tignan niyo po yung sinabi ng Panginoon Kristo patungkol sa mga religious people at His time. Ito yung mga Pharisees and Scribes. Yung mga Pharisees and Scribes kasi, meron silang tinatawag na self-righteousness. Nakakala na sila yung banal, sila yung malinis, sila yung matino sa harapan ng Panginoon. May pride sila, ano po? May self-righteousness sila, meron silang tinatawag na pride. Pero ano sabi ng Panginoon sa kanila? Mga hipokrito. Ano po? Bakit? Kasi sa outward appearance nila, akala mo talaga na parang napakalinis, napakaganda, napakabanal, napakatino. Pero ano yung lagi nilang binabanggit against the Lord Jesus Christ? Sabi nila kay Lord Jesus Christ, isa ito sa mga accusations ng mga Pharisees and Sadducees, lahat na ng religious people at those times, na ang accusation nila kay Lord Jesus Christ, bakit to? Nakikikain sa mga publicans. Kung sinabi natin publicans, tax collector. Alam naman natin, pag tinawag na tax collector, kurakot. Diba? Pag sinabi mo, anong gobyerno, anong agency na gobyerno ang pinaka-kurakot? Nandiyan na, number 1. BOC.
Bureau of Customs. Di ba? Notorious yan eh. Ano pa? BIR. Baka may nagtatrabaho pala dito sa BIR. Meron mo ba? Wala naman ano. So BIR, di ba? Noon pa, ganun na talaga ang pananaw nila sa mga taong ganun. Kaya ang pananaw ng mga tao during that time, pag sinabi kang publican, makasalanan yan, kurakot yan, extortioner yan. Di ba? Kaya sinasabi nila kay Lord Jesus Christ, bakit ito si Lord Jesus Christ nakikikain doon sa mga publicans na yon, di ba? Nakikisalamuha siya sa pagkain nila. Actually, si Matthew nga eh, di ba? Or Levi, ang tawag sa kanya. Isa siyang publican na niligtas ng Panginoon Kristo. Sabi niya, follow me. Ngayon, ang nangyari kasi dito sa Matthew 11, at makikita rin natin yan sa Mark chapter 2. Sige, puntahan mo natin sa Mark chapter 2. Ano po? Tingnan natin yung story. Ano yung accusation ng mga Pharisees kay Lord Jesus Christ? Sa Mark chapter 2, ano po? Sabi po doon, Mark chapter 2, verse 14 to 17. Basahin niyo na lang po, pero basahin ko yung verse 17. When Jesus heard it, He said unto them, They that are whole have no need of the physician, but they are that are sick. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Ano ba yung accusation ng mga Pharisees kay Lord Jesus Christ? Sabi nila, bakit ikaw nakikikain? Sinabi nila sa sarili nila ito. Itong nagpapakilala ng Messiah, nakikikain sa mga sinners. Diba? Nakikisalamuha sa mga publicans. Siguro siya din, extortioner din siya. Anong tawag sa kanya? He is a friend of publicans and sinners. Ang tawag ng mga Pharisees kay Lord Jesus Christ, He is a friend of sinners. Ano po? Ibig sabihin nila, ina-accuse nila si Lord Jesus Christ na yung mga gawain ng mga sinners, ginagawa niya din. Yun yung accusation sa kanya. Kasi nakikisalamuha siya sa mga sinners. Totoo naman. Kasi nga si Matthew, di ba? Nung niligtas ni Lord Jesus Christ, si Matthew na-convert siya, di ba? Sabi niya, tapos ang ginawa ni Matthew dun sa verse 14, ano doon? Mark chapter 2. Mark chapter 2, verse 14, ang sabi, and as he passed by si Lord Jesus Christ, nung dumaan siya, sabi, he saw Levi, or si Matthew, the son of Alphaeus, sitting at the receipt of custom, and he said unto him, follow me. So na-convert si Matthew, and he arose and followed Jesus Christ. He followed him. And it came to pass that as Jesus sat at meat in his house, so nagpagawa si Matthew ng bonggang kainan talaga para kay Lord Jesus Christ. Papakain ako, Panginoon, sapagkat ako'y niligtas mo. Yan siguro yung iniisip ni Matthew, Although di sinabi sa Bible, pero ini-imagine ko ganun yung kanyang rejoice, yung joy niya, ganun yung kanyang pakiramdam na Panginoon, magpapakain ako sapagkat niligtas mo ako. Nagpakain siya. Ngayon, dumating yung mga kaibigan niya. Sabi niya, many publicans and sinners sat also together with Jesus and His disciples, for there were many and they followed Him. And when the scribes and Pharisees saw Him eat with publicans and sinners, they said unto His disciples, How is it that He eateth and drinketh with publicans and sinners? Bakit siya nakikikain kasama ng mga publicans o tax collectors at mga makakasalanan? When Jesus heard it, He saith unto them, They that are whole have no need of physician, but they that are sick. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Ngayon, ang accusations ng mga Pharisees kay Lord Jesus Christ, you are eating with the sinners, siguro sinner ka din, you are a friend of sinners. Pero sa pananaw siguro ni Matthew, nung narinig siguro yun ni Matthew, iba yung pananaw ni Matthew. Ang pananaw ni Matthew, a friend of sinners. Praise God, the Lord Jesus Christ is a friend of sinners. Amen. Why? Because He saved me. Amen. I'm a sinner, lumapit siya sa akin. Imagine if the Lord Jesus Christ hate sinners so much. Walang maliligtas, wala ni isa. Yes, sir. That's why sa perspective ni Matthew, praise God, the Lord Jesus Christ is a friend for sinners. Amen. Pero yung perspective ng mga Pharisees, friend of sinners, makasalanan din pala yan eh. Hindi yan yung totoong Messiah. Yun yung kanilang goal, to accuse the Lord Jesus Christ. Pero ano sabi ni Lord Jesus Christ? Yung mga may sakit nangangailangan ng doktor. Pero yung mga walang sakit, hindi na nila kailangan ng doktor. I come to call sinners to repentance. Amen. Praise God, He came on earth for us to save us. Amen. Jesus, a friend of sinners. He's a friend of mine. He's a friend of yours. Sir. Amen? Amen. The Pharisees, yung mga Pharisees na yan, mga kapatid, yung perspective nila,
ang tawag dito, ang goal nila is to accuse the Lord Jesus Christ, pero ang perspective natin, praise God, He is a friend of sinners. Sabi sa Luke chapter 19 verse 10, "For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost." Imagine na hindi pupunta ang Panginoon dito sa lupa at hindi tayo ililigtas. Ang ating kapakanan, ang ating kinabukasan ay sa impyerno. Lahat ng ating buhay dito sa lupa, puro pahirap, walang kasiyahan. Imagine Matthew was just doing his job as a tax collector, pero lahat ng tao masama ang paningin sa kanya because he is also a sinner. Kung walang Jesus Christ na dumaan sa kanya, maliligtas ba siya doon sa gawain niya? Hindi po, mga kapatid. Kaya sa kanyang perspective, praise God, the Lord Jesus Christ passed by. He is a friend of sinners. Amen. Think about this, mga kapatid. Imagine lang natin for a while. Punta po tayo sa John chapter 17 verse 5. John chapter 17 verse 5. Si Panginoon Jesucristo yung nagsasalita dito. Sabi niya, "And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was." Think about this, brethren. Before the world began, bago pa nilalang ng Diyos ang sanlibutan, ang Panginoong Jesucristo kasama na ng Diyos Ama. Ano po? They are eternally, kumpanya. Nandun na sila. They're having eternal fellowship with each other. Ano po? The Father, the Son, and the Holy Ghost are already there. Ano po? Kaya nga sabi ng Panginoon Jesucristo, "Glorify thou me with thine own self." Ano sabi niya? "With the glory which I had." Yung glory na meron na tayo bago pa nalalang ang mundo. Imagine this. The Son of God, the only begotten Son of God, na-enjoy niya yung glory with the Father. Ine-enjoy niya yung worships ng hosts of heaven. Andun sila, they are enjoying the glory, the worships of angels doon sa langit. Mag-imagine lang tayo, ano po? Yun yung sinasabi sa Bible eh. But then, ginawa nila yung tao. Diba? "Let us make man in our own image." Why? Because they love. And because God is love, ginawa niya yung tao. Why? To have fellowship with Him. That's why He created Adam and Eve. Diba po? Yun yung lesson natin kanina sa Sunday School. But then, nagkasala si Adan at Eva. Ngayon, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, "Ama, nagkasala ang tao. Anong gagawin natin? I will go to them and save them." Yan ang sinasabi sa Hebrews chapter, tingnan po natin, ano po? Hebrews chapter 10, verse 5 to 7. Imagine niyo po, ang Panginoon Jesucristo, He is enjoying the glory which He had with the Father before the world was. But then, dahil lang sa tao, nagkasala, ang sabi niya, "Papanaog ako sa lupa para sila iligtas." Anong sabi sa Hebrews chapter 10, verse 5 to 7? "Wherefore, when He, the Lord Jesus Christ, cometh into the world, He saith," ang sabi ng Panginoon Jesucristo, "Sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me." Ayaw mo, Ama, yung mga hayop na sinasacrifice, yung mga sinasacrifice sa altar, but a body, pero yung katawan ko, iyong prepare, iyong inahanda, "in burnt offerings and sacrifices for sin, thou hast had no pleasure. Then said I, Lo, I come. In the volume of the book, it is written of me." Talagang na-prophesy na ng Old Testament na si Lord Jesus Christ to do the will, O God, to do Thy will, O God. Amen. Ano yung will ng Panginoon Kristo? Ano yung will ng Diyos Ama? For us to be saved from our sins. That's why the Lord Jesus Christ, pumunta siya dito sa lupa to save us. To call us sinners to repentance. That's the purpose of the Lord Jesus Christ. Aakala ng mga Pharisees, He was a friend of sinners because He is doing what the sinners are doing. But no,
He is eating with the publicans and sinners for them to be saved from their sins. Ganon din naman yung buhay natin, di ba mga kapatid? Nung hindi pa natin nakilala ang Panginoong Jesucristo, anong ginagawa natin? Ano yung buhay na meron tayo? Anong klaseng buhay ang meron tayo? Di ba po? Andyan na lahat ng ginagawa natin na kasamaan, karumihan, di ba? Ayaw natin gawin pero ginagawa pa rin natin kasi masarap gawin eh. Di ba po? Sino magliligtas sa akin dito? Although hindi mo talaga inaamin na gusto mong maligtas dyan sa paraan ng pamumuhay mo, hindi mo magawa eh. But then someone told you about the Lord Jesus Christ, and the Lord Jesus Christ gave you a chance to be saved. Di ba po? That's why He was a friend of sinner. Praise God, He was a friend of mine. Di ba po? Punta po tayo sa Isaiah chapter 53 verse 12. Di ba sabi sa Hebrews chapter 10 verse 5 to 7? Then said I, sabi ng Panginoon Kristo, ito sinasabi ko, Lo, I come. In the volume of the book, it is written of me. Ibig sabihin nun mga kapatid, na-prophesy na yung pagpunta ng Panginoon Kristo dito sa lupa. Isa sa mga prophecy ay doon sa Isaiah chapter 53. Kung babasahin niyo po yung buong chapter na yan, patungkol yan kay Lord Jesus Christ, napaka-vivid. Talagang napaka-exacto na kay Lord Jesus Christ yan pinapatungkulan. Ang sabi po sa Isaiah chapter 53 verse 12, Therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he hath poured out his soul unto death. Si Lord Jesus Christ yun. And he was numbered with the transgressors. Pag sinabi natin transgressors, sinners. Parehas din po yun. Ano po? And he bare the sin of many and made intercession for the transgressors. Now imagine this mga kapatid. There are 3 instances where the Lord Jesus Christ chose to be with sinners. Bakit? Kasi meron siyang gagawin for us sinners. Ano yung gagawin niya? Sabi sa Isaiah chapter 53, He was numbered with the transgressors, He bare the sin of many, and made intercession for the transgressors. Isa-isahin po natin yan mga kapatid. Ano? It is amazing to see how the willingness of the Lord Jesus Christ to become the Savior of sinners was prophesied by the prophet Isaiah hundreds of years pa bago pa siya nakarating doon sa Bethlehem. Ito pong prophecy sa Isaiah chapter 53, hundreds of years pa yan bago pa yung kanyang kapanganakan sa Bethlehem. Talagang nakaplano na yan. Ano po? Bakit? Kasi gusto talaga ng Panginoon na tayo ay kanyang iligtas. Number 1, He was numbered with transgressors. The Lord Jesus, ano po, in a sense, pag sinabi kasi natin numbered with transgressors, nakasama niya yung mga transgressors, mga sinners. Kasi nga kanina, di ba, imagine nyo si Lord Jesus Christ, He was enjoying the worship of the angels, enjoying the glory that He had with the Father. Pero suddenly, because of the sin of man, because of us dying of our sins, because of our sins, He chose to be in this earth, di ba? Na makasama tayo, na maranasan niya yung mga nararanasan natin. Di ba po? Kaya nga siya nagkatawang tao eh. Para maranasan niya rin yung hirap mo. Bakit kailangan maranasan ng Panginoon yung hirap natin? Kasi nga ang Panginoon walang kasalanan eh. So He doesn't know, He doesn't experience yung mga paghihirap natin as man. That's why He came to be a man. Ano po? Na-incarnate siya. Ano po? So, in a sense, numbered the transgressors because He came to this earth to seek and to save those who were lost. Yun nga yung example natin kanina, di ba? Punta po tayo sa Luke chapter 5, verse 27 to 31. Luke chapter 5, verse 31. Luke 5, 27 to 31. Ano po? So, one example is yung encounter between the Lord Jesus Christ and Matthew. Na banggit na natin kanina yan, ano po? So, yun nga, sabi ko si Matthew is a publican, a tax collector. Tapos nung nakita niya si Jesus Christ, he was converted and chose to follow Him. Tapos, siguro, imagine ko na lang na he then invited his friends, yung mga kapwa publicans niya, ano po, kapwa katrabaho niya. Tapos siguro gusto niya na ipakita sa kanila yung kanyang newfound faith in the Lord Jesus Christ. Gusto niya ipakilala si Lord Jesus Christ sa mga kasama niya. Ano po, Matthew had a meal with the Lord and with our sinner and with other sinners who were his friends. Siguro iniisip ni Matthew sa kanyang puso,
Sinasabi niya siguro, I am willing to leave everything to follow Christ. I want all of you, sa mga kanyang kaibigan, to know the Lord Jesus Christ. Why? Because He is a friend of sinners. Alam ni Matthew na nangangailangan din yung mga kaibigan niya ng Panginoong Jesucristo. Ano po? Pero iba yung paningin, iba yung pananaw ng mga Pharisees, ina-accuse si Lord Jesus Christ. Ano po? The Pharisees saw Jesus and blatantly accused Him of being a friend of sinners. Pero alam niyo po mga kapatid, praise God, sabi siguro ni Matthew, purihin ng Panginoon that the Lord Jesus Christ is a friend of sinners. Because imagine this, the Lord of glory, the Lord of hosts, the Lord of heaven and earth had come down from heaven and reached out to a sinner like me. Ewan po, imagine nyo na lang kung hindi na lang darating ang Panginoon upang iligtas tayo. Ano na lang buhay ang meron tayo. Ewan po, ano sabi ni God kay Adam at saka kay Eve, thou shalt surely die. Without the Lord Jesus Christ, we will surely die. Amen. Ano po? Hindi Kuya RJ, nagsisimba naman ako eh. Hindi Kuya RJ, nagsisimba naman ako araw-araw. Sino nagsisimba na araw-araw? Nagsisimba ako Sunday, every Sunday. Kahit gaano ka pa kabuti mga kapatid, thou shalt surely die. Without the Lord Jesus Christ. Praise God, He is a friend of sinners. Ano po? I am glad that Jesus is a friend of sinners. Why? He was a friend of mine. Ano po? Alam niyo, napakadaming titles ng Panginoong Jesucristo. The Alpha and Omega, the beginning and the end, the only begotten Son of God, the Lord of hosts. Ano po? Ang dami pa. King of kings, Lord of lords. Pero alam niyo yung isa sa title at accusation pa sa kanya na gustong-gusto ko talagang marinig. Jesus is a friend. Jesus is your friend. Tignan po natin how did the Lord Jesus Christ became a friend of mine. Ano po? So think about it. The Lord of glory, the only begotten of the Father, reached down to us, a sinner, and called us to Himself. Matthew, halika, follow me. Oron, salika, follow me. The Lord Jesus Christ said. Titong, follow me. The Lord Jesus Christ said. Imagine the Lord of glory, tatawagin ka to be His friend. Praise God, He was a friend of sinners. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Naalala niyo yun doon sa Luke chapter 15, verse 1 to 7. Masahin po natin ano po. Luke chapter 15, Luke chapter 15, verse 1 to 7. Basahin ko po ano. Then drew near unto Him all the publicans and sinners for to hear Him. Lahat ng mga publicans and sinners, lahat ng klase ng tao, lumapit kay Panginoon Jesucristo para makapakinig ng kanyang preaching during His earthly ministry. Tapos nandyan na naman yung mga kalaban, and the Pharisees and scribes murmured, saying, this man receiveth sinners. Tignan niyo itong tao na to. Tinatanggap niya yung mga makakasalanan. This man receiveth sinners and eateth with them. Alam niyo yung sagot ng Panginoong Jesucristo? And He spake this parable unto them. Tatlong parable ang tinuro ni Lord Jesus Christ. Ina-accuse si Lord Jesus Christ, He was eating with sinners. He is a friend of sinners. Pero ano yung tatlong parable na sinabi ni Lord Jesus Christ? Una, the parable of the lost sheep. Pangalawa, the parable of the lost coin. Pangatlo, the parable of the prodigal son. Lahat na niyong iisa ang theme. Yung lost coin, ay yung lost sheep, merong 100 sheep, yung shepherd, nawawala yung isa, iniwan niya yung 99 para hanapin yung isa. Hindi ba ganun din ang ating kalagayan sa Panginoong Jesucristo? Iniwan niya ang langit. Iniwan niya ang glory niya sa langit for you and me. Di ba po? That's the truth of His parable. Ano yung isa pa, yung the lost coin, merong isang dalaga, nawawala yung kanyang barya. Nawawala yung kanyang barya, hinahanap niya diligently. Tapos nung nahanap niya, sabi niya, yung mga kapitbahay niya, "Halika kayo, mag-rejoice kayo sa akin. Rejoice with me." Ano po? Nahanap ko na. Nahanap ko na. Alam po, ganun din ang Panginoong Jesucristo. Nahanap ko na si Orons.
Naligtas na si Orons. Naligtas na si RJ. Yun po ang kanyang purpose. For us to be saved. Kaya po siya pumanawag. Tama ba yung term na pumanawag? Pumanawag siya dito sa lupa. Para po tayo kanyang iligtas. He was a friend of sinners. He was a friend of mine and you. Amen? He was a friend of sinners. Isa pa sa pinakamagandang parable na kanyang binanggit with the same lesson. Yung the parable of the prodigal son. Alam naman natin yung nangyari, di ba? Ama, akin na lahat ng mamanahin ko. Ako, para kung gusto niya nang mamatay yung tatay niya, kukunin niya na lahat ng mana. Akin na lahat ng mana. Para magawa ko na yung mga gusto ko. Ay, ibigay naman. Tapos pumunta siya sa kabilang bayan, sa La Trinidad. Doon siya gumawa ng mga kung ano-anong kabalastugan. Lahat na ng mana niya, ginastos niya na. Ayan po. Tapos dumating yung famine, wala na siyang pera eh. Nagastos niya na kung saan-saan eh. Ayan po. Wala na siyang pera. Kumakain na siya ng pagkain ng baboy para lang mabuhay. Kasi nagkaroon ng famine ng taon. Tapos napaisip-isip siya, sabi, yung mga katulong ng tatay ko kumakain ng sapat, kumakain ng masasarap, tapos akong anak niya nandito, kumakain ng kaning baboy. Babalik ako sa tatay ko. Hihingi ako ng tawad. Hindi ko na siya hihingilin na gawin niya akong anak. Ang gagawin niya na lang sa akin, maging katulong. Okay na yun sa akin. Yun ang kanyang kaisipan. Pumunta siya doon, bumalik siya sa tatay niya, pero anong nangyari? Yung tatay niya, nandun sa labas ng bahay. Inaabangan na yung anak. Nasaan na siya? Tuwan-tuwa siguro yung tatay, na bumalik yung kanyang anak. Alam niyo, ganun din ng Panginoong Jesucristo. The moment a person got saved. Amen. Anong ginawa ng tatay sa kanya? Ilabas niya yung magandang damit. Ipasuot niyo sa kanya. Bihisan niyo siya. Bigyan niyo yung pinakamagandang ring. Ilagay niyo sa sarili niya. Yung pinakamagandang calf. Yung pinakamagandang, ano ba yung calf? Kalabaw? Yun na lang siguro. Pinakamagandang yun, kalabaw. Yung baka, ilabas niyo. Magpapakatay tayo sapagkat nandito yung anak ko. Ano sabi niya? For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. Yun po ang kalagayan natin kay Panginoong Jesucristo. That's why He came down to this earth to seek us and to save us. Di ba po? Ngayon, yung mga Pharisees, katulad ng kapatid ng prodigal son. Bakit ito? Nilustay niya lahat ng pera niya, tapos bumalik, tapos siya pa yung pinaka-favorite ni Papa. Ewan po, natainggit. Ewan po, kaya ina-accuse nila yung tatay niya. Ganun din yung mga religious person dati. Kung sino pa yung nakaalam ng Old Testament, sila pa yung hindi tumanggap kay Lord Jesus Christ. Ewan po. Many times did the Lord Jesus Christ show His compassion towards sinners. Mauubos yung oras natin kung lahat babanggitin ko kung paano nagmahal ang Panginoong Jesucristo sa mga makakasalanan during His time. Andyan yung si Zacchaeus, di ba? Isa ring publican na talagang si Zacchaeus umakyat pa ng puno para makita si Lord Jesus Christ. Isipin nyo na lang kung si Lord Jesus Christ ayaw niya sa mga sinners. Pero hindi iniibig niya yung mga sinners na gustong pumunta sa Kanya. Kaya nung sinabi ng Lord Jesus Christ, Zacchaeus, bumaba ka dyan, kakain ako sa bahay niyo. Siguro yung isip ni Zacchaeus, wow, praise God, the Lord Jesus Christ is coming with me. Ewan po. Isa pa, sa Samaritan woman. Ewan po, yung Samaritan woman, alam ng Panginoong Jesucristo na isa siyang Samaritan. Yung culture kasi nila dati, pag sinabi Samaritan, ayaw na ayaw ng mga Hudyo. Kasi sila daw yung mga nahalo-halo na nalahi. Na kumbaga wala nang purong Hudyo yun. Kaya ayaw nila sa kanila, dinidiscriminate nila. Pero si Lord Jesus Christ, He doesn't discriminate anyone. Bakit? Kasi alam niya na both Jews, Samaritans, and Gentiles, they are all sinners. Kaya nga lahat tayo gusto niyang maligtas.
Kaya anong ginawa niya? He came at that well, kinausap niya yung Samaritan woman. And the Samaritan woman was converted. Di ba po? Just imagine if the Lord Jesus Christ did not do those things. Maniligtas ba tayo, mga kapatid? Meron ba siyang ipapadala na preacher sa atin para ituro na ang daan ng kaligtasan ay si Panginoon Kristo? Wala po, mga kapatid, kung ang Panginoon Kristo ay ayaw niya sa mga makakasalanan. But praise God, He is a friend of sinners. Amen? Sana po nauunawaan natin, ano po? Meron pa yung blind man, sabi niya, "Thou son of David, kung gugustuhin mo, pagalingin mo po ako, I will." Sabi ng Panginoon Kristo. Ayoko nga! Paano kayo ganun nasabihin sa akin ng Panginoon Kristo na? Lord, gusto mong pagalingin mo ako, please. Ayoko nga! Pero hindi. He had compassion on us. I will. I will. Gusto ko, sige. Gagaling ka. Meron pa yung possessed man. Naawa siya. Tinanggal niya yung mga bad spirits doon sa possessed man na yun. Meron pa yung paralyzed man. My sons, thy sins have been Tagalog ko na nga lang. Anak, pinatawad na lahat ng mga kasalanan mo. Tayo rin po, di ba? Yung mga kasalanan natin, pinatawad na ng Panginoong Jesucristo. Why? Because He loved us. Mahal niya po tayo. That's why He came on this earth for us to be saved. Marami pang iba, mga kapatid. Kay Peter, sa mga 12 apostles, lahat. Yung mga tao na pumunta sa Kanya, na makinig sa Kanya, di ba? Meron pang instance sa Bible na mahawakan ko lang yung damit niya, gagaling na ako. Lahat ng yun, ginawa ng Panginoon dahil naaawa siya sa tao. Dahil mahal niya ang tao. Dahil mahal ka niya. Ano po? He showed the same compassion to me. He showed that same compassion to us. Ano po? Indeed, the Lord Jesus Christ is a friend of sinners. Why? He came to seek and to save us from our sins. Hindi po in a sense na ginagawa niya rin yung mga kasalanan natin. Hindi po. Siya po ay naparin ko para tanggalin tayo doon sa lugar na yun. He came to save us from those things. He was numbered with transgressors. Ano po? He bare the sin of many. Di ba yung binasa natin sa Isaiah chapter 53? He was numbered with the transgressors. He bare the sin of many. Alam niyo po, hindi niya lang gusto tayong maligtas. Gusto niya rin na malaman natin yung example ng kanyang pamumuhay. If the Lord Jesus Christ showed compassion on these sinners, hindi ba nararapat lang din na tayong kanyang iniligtas ay magpakita din ng pag-ibig sa ibang tao? Amen. That's why we have soul winning. Sir. That's why we have teaching sa campus, sa mga bata. Ito na naman, meron na namang nabalita, di ba, na grade 8 student. Tarang ginawa niyang, ano yung classroom nila, no? Why? Because they don't have the Lord Jesus Christ. Doon tayo maawa, mga kapatid. Sapagkat ang Panginoon Kristo, doon din siya naaawa. Yun yung kanyang pinakita nung kanyang buhay, nung buhay pa siya, nung nandito siya sa lupa eh. Di ba po? The Lord Jesus Christ had compassion with these sinners. Dapat ganun din po tayo. That's why we are winning souls. That's why whenever we have the chance to give the gospel, ibibigay natin yung gospel. Naalala ko na naman yung kaklase ko dati na high school pa ako noon eh, pero ligtas na ako noon. Tapos lahat ng kanyang karanasan, lahat ng kanyang talagang kwento niya. Hindi ko alam kung bakit niya ako yun. Pero talagang kwento niya eh. Tapos nananalangin ako sa Panginoon, Panginoon, bakit niya kinikwento itong mga to? Napakatindi ng kanyang mga naranasan sa buhay. Ayoko na sabihin eh, pero nandiyan na yung inaabuso siya ng sarili niyang pamilya. Lahat na talaga, you can't imagine na high school pa lang kami, ganun na. Pero buti na lang, ligtas na ako that time. And then, siguro na-impress sa aking puso na kailangan mo ng gospel. Kailangan mo si Lord Jesus Christ.
Pero kasi bakit? Kasi sabi niya, alam mo Ryan, feeling ko wala nang pag-asa. Wala nang nagmamahal sa akin. Kasi maski pamilya ko ganito ang ginagawa sa akin. Wala na akong kaibigan. Wala na akong ibang malalapitan. Wala na lahat. Lahat sila, they have forsaken me. Magpabuti nga sana kung nilayon lang nila ako. Hindi eh. They are making my life miserable. Alam mo, sabi ko, wala akong may tutulong sa iyo. Pero meron akong kaibigan na pwedeng tumulong sa iyo. He was a friend of sinners, the Lord Jesus Christ. From that day, she got saved. Ano po? Tuwa. At ngayon, nakikita ko sa Facebook, doon di ko na nakakausap. May sarili ng pamilya, may anak na, nawala ko. May anak na, so makikita mo na maganda na kanyang buhay. Though hindi ko alam kung nakakapagsimba pa siya or ano. Pero I think, kapag naligtas ka naman hindi ka hahayaan ng Panginoon eh. Amen. Di ba po? Amen. Jesus Christ was her friend. Is her friend. Di ba po? Jesus Christ, a friend of sinners. That's why it is important na tayo po ay mag-share ng gospel. To show compassion on others. Lalo-lalo na sa mga bata, please. Di ba po? Naalala ko naman nun yung before ako napunta ng, mga first few years ko sa High Crest, di ba? Nakakasama ko si Pastor Dean doon sa hillside. No? Tuturo ko ng mga bata doon, mag-isa. Talagang kagabi, nung ginagawa ko yung lesson, sabi ko, Panginoon, ibalik nyo nga sa akin yung purpose na gano'n. Ibalik nyo nga sa akin yung sigasigan na gano'n na yung mga bata sa kalye, tuturuan ng gospel. Ano po? Kasi parang naano na rin ng buhay. Puro trabaho, kailangan mo ng ganito. Nawala na yung zealousness na magturo. Pero sana mabalik sa atin yun. Ano po? As a church, sana po ay maibalik yung ganong zealousness na ipakita natin yung pag-ibig ng Panginoong Jesucristo sa kanila. Ano po? Grade 8 student, ganun ang kaisipan. Why? He doesn't know God. He doesn't know the Lord Jesus Christ. Ikaw, nakakilala mo si Lord Jesus Christ. Sana maging Matthew ka din sa buhay mo. Halika, may papakilala ko sa iyo. Amen? He bear the sin of many. Hindi lang po siya nagpakita ng compassion, hindi lang siya nagpakita ng kabutihan sa mga sinners na ito, but He came to be our substitute. Ano po? Ano ibig sabihin doon sa Isaiah 53:12 na He bear the sin of many? Inako niya yung kasalanan natin. Ano po? The Lord Jesus Christ did not merely reach out to the lost and sinners or help them in their lives. Hindi lang siya pumarito para tulungan tayo sa ating buhay kung paano maging maayos ang buhay. But He came ultimately for the purpose of bearing our sins. Ano ibig sabihin nun? Para akuhin yung kasalanan natin. Ano po? He went up to Golgotha, doon sa Calvary, carrying a heavy Roman cross. Ano po? Kanina lang, bago niya binubuhat yung cross na yan, siya po ay pinagpapapalo. Hinagupit talaga. Di ba po? Talagang hinagupit siya hanggang sa kanyang balat ay mawala na. Sabi nga yung buto niya dito, nakikita na talaga. That's how heavy, that's how karumal-dumal yung nangyari kay Panginoong Jesucristo until His flesh was torn. Ano po? When He reached the top of the hill, akalain mo yun, nakikita na yung buto mo, pero binubuhat pa rin yung cross mo. Ganun sila mag-abuso sa mga pinapatay nila sa cross. Ano po? Pero siya na walang kasalanan, siya na lang na hari ng lahat, na siya na gumawa ng langit at lupa, naranasan yung ganong pagpapahirap. When He reached the top of the hill, they laid His body upon the tree, pinako ng pako, ano po, at they drive the nails through His hands and spikes through His feet. Imagine Jesus, the perfect, sinless Lamb of God, was nailed to that cruel tree.
Why? Because of you. Because of me. He bare the sins of many. Naalala niyo yung Samaritan woman? Alam ng Panginoon Kristo yung kanyang kasalanan. She was an adulterer. Alam niyo po, hindi lang ang Panginoon Kristo, hindi lang siya binigyan ng magandang buhay, kundi yung kanyang kasalanan, yung kasalanan ng Samaritan woman, He took her sin and put it on His own record. Ano po? He took all Matthew's extortion and charged it against His own record. Yung mga kasalanan ni Matthew, yung corruption na ginawa ng mga publicans, He took it all and charged it against His own record. Imagine that, mga kapatid. He took the crimes of the dying thief beside Him. Actually, sabi sa Bible, malefactor, di ba? Tama ba yun? Hindi lang siya magnanakaw, talagang terorista to. Yung mga kasalanan niya na yun, the Lord Jesus Christ took it and wrote them on His own record. Imbes na ikaw yung mamamatay dahil sa kasalanan mo, ang Panginoong Hesukristo, ako na. Sa record ko na. Lahat ng kasalanan mo, Brother Oron, si Lord Jesus Christ na nagbayad. Lahat ng kasalanan mo. Sino ba? Yung mga lahat ng kasalanan mo, RJ, nasa iyo na, nasa akin na. He took away my sins, not in part, but the whole. And charged them against His own record. Yun po ang ibig sabihin ng substitutionary sacrifice of the Lord Jesus Christ. He bare the sins of many. Imbis na ikaw yung magbayad ng kasalanan mo sa impyerno, si Lord Jesus Christ na ang nagbayad. That's why He came at siya ay pinahirapan at pinako sa krus para sa atin. He was a friend of sinners. Sabi sa Bible, wala nang hihigit pang pag-ibig ang meron sa isang tao, kundi yung kanyang kaibigan ay ibubuwis ang kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Hindi ho ba? Ang Panginoong Hesukristo, He was our friend. He laid down His life for us. He bare the sins of many. He was a friend of sinners. Now follow this, mga kapatid. The Lord Jesus, who never had a sinful thought, was made to bear the guilt of adulterers. He who never took anything that did not belong to Him, He was made to bear the guilt of extortioners and robbers. He was the humble, meek, and lowly one who bore the guilt of the proud. Siya na walang kasalanan, pero siya na ang umako ng ating mga kasalanan. All of our sins He bore on His own body on that cruel tree. Siguro, imagine nyo na lang po, mga kapatid, si Lord Jesus Christ nandun sa cross. Siguro ang sabi niya sa kanyang isip, Peter has denied me, my disciples has forsaken me, my family has forsaken me. Kasi ikaw pa naman matatakot ka talaga eh. Yung Lord mo pinapako sa cross, hindi magtatago ka talaga. They have forsaken our Lord. His family have forsaken Him. Yung mga tao niya, yung mga pinili niya, the chosen people, yung mga Jews, they have forsaken Him. Wala nang kasama ang Panginoon Kristo. But then the Lord Jesus Christ, yet there is one whom He knew would never forsake Him. Siguro ang isip ng Panginoon Kristo, okay lang, sapagkat meron isa na hindi ako hahayaan, na hindi ako iiwan. And He looked to the Father. The Father would never leave me. But as He looked to the Father, there was no smile at His Father's face. Wala. Hindi humingiti ang Ama. Hindi humingiti ang Diyos Ama sa kanyang anak. In fact, siguro na-imagine ng Panginoon Kristo, lumalayo ang Diyos sa kanya. That's why He shouted, Eli, Eli, lama sabachthani? My God, why hast Thou forsaken me? Why? Because of you. Because of our sins. God estranged from God. That moment, mga kapatid, yung fellowship with the Father and the Son, nawala.
Bakit? Dahil sa pag-ibig niya sa atin. He was a friend of sinners. Tiniis niya yun, mga kapatid. Okay lang siguro, imagine mo na lang, okay lang siguro sa Panginoon sa Kristo yung pagpapahirap na gano'n. Pero, to be forsaken of His Father for 3 days and 3 nights, nasa heart of the earth ang Panginoon sa Kristo. He was forsaken of the Father. Why? Because of you and me. He bare the sins of many. But praise God! But praise God! Tulad ng kanta natin kanina, Christ arose. Christ arose. Nabuhay ulit siya. He was not totally forsaken by God because God bring Him to life. Amen? Yun yung gospel eh. Tapos na. It is finished. The Lord Jesus Christ paid for all of our sins. And then God the Father bring Him back to life. At ano na yung next na kanyang gagawin? He made intercession for the transgressors. Hindi natatapos yung kanyang pag-ibig sa atin, mga kapatid. Kalahin mo yun, binigyan niya na tayo ng magandang buhay, tapos ngayon, inako niya na yung kasalanan natin. At pangatlo, meron pa. He made intercession for the transgressors. Ano ibig sabihin ng Kuya RJ? He made intercession for the transgressors. After His resurrection, pagkatapos po na buhay muli ang Panginoon sa Kristo, bumalik ang Panginoon sa Kristo sa Ama, having conquered death. Punta pa tayo sa Hebrews chapter 7, verse 25. Having conquered death, Hebrews 7:25, yet His love for sinners, like me, still remains in His heart. Bakit? He returned to heaven and to the throne of His Father, where He intercedes for us. From that day forward, He has continued to intercede for sinners. Ano ibig sabihin ng intercede, mga kapatid? Sa Hebrews chapter 7, verse 25, sabi ng Bible, wherefore He is able also to save them to the uttermost that come unto God by Him, seeing He ever liveth to make intercession for them. Ano sabi ng Hebrews? Si Panginoong Jesucristo, He is able to save us uttermost, ibig sabihin, walang pagkukulang, walang pagdududa, tayo ay kanyang kayang iligtas, seeing He ever liveth, siya po ay nabubuhay to make intercession for us. Ano ibig sabihin ng intercession for us, mga kapatid? Na sa harapan ng Diyos Ama, di ba nakakagawa pa rin tayo ng mga kasalanan, nakakagawa pa rin tayo ng mga pagkukulang at pagsuway sa Panginoon sapagkat nandito pa tayo sa katawang lupa. Tapos yung accuser of the brethren, sabi sa Bible, na si Satan, lagi tayong ina-accuse ni Satan sa Diyos Ama. Tignan mo yun, si RJ, tignan mo yung ginagawa niya. Yan ba yung niligtas mo? Yan ba yung mahal mo? Yan ba yung iniibig mo? Yan ba yung binibigyan mo ng mga pangangailangan niya? Ha? Yan ba? Tignan mo, di ba yung nangyari kay Job, di ba? Yun yung accusation niya kay Job. Tignan mo, alisin mo lahat ng kanyang kayamanan. Ewan ko na lang kung hindi kanya i-curse. Ganun ang ginagawa ni Satan night and day sa harapan ng Diyos. But praise God, the Lord Jesus Christ is there, interceding for us. Ama, alalahanin mo yung sakripisyo ko. Sabi ng Panginoon Jesus. Iligtas ko na yan si RJ. Alam niyo yung nakikita ng Diyos Ama? Hindi yung kasalanan ko. Ang nakikita ng Diyos ay yung dugo na dumanak dun sa kalbaryo ng krus. Yung nagbayad ng kasalanan ko. For without the remission of, for without the shedding of blood, there's no remission of sins. Yun yung ginagawa ng Panginoong Jesucristo ngayon. He is interceding for us. Hindi mo kayang manalangin kung ano yung mga pangangailangan mo. Kasi minsan hindi rin natin talaga alam kung ano yung pangangailangan natin eh. Jesus Christ is there, praying for us. He was a friend of sinners. He did not only, he was not only numbered with transgressors, he did not only bear the sins of many, he also made intercession for us. Ano po? He's praying for you. Hindi po si Mama Mary. Si Lord Jesus Christ ang nananalangin, ang mediator. He is the mediator between God and man. Amen. May many times na hindi mo alam yung panalangin mo, pero doon ka lang. Pero the Lord Jesus Christ
knows the thoughts of our hearts. Ama, alam ko na yung pangangailangan nito. Please bigyan mo siya. That's the job. That's the purpose. Yun yung layunin. Yun yung ginagawa ng Panginoong Jesucristo. He is interceding for us. May my little children, these things write I unto you, that ye sin not. Sabi ni John, sinulat ko itong mga to para hindi kayo magkasala. And if any man sin, pero kung meron sa inyong magkasala, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Pupunta ka ba ulit ng impyerno? Hindi. Huwag kang mag-alala. We have an advocate. We have an advocate with the Father. Sino? Jesus Christ the righteous. Amen. Huwag kang mag-alala. Sapagkat kapag ito ay nagtiwala kay Panginoong Jesucristo, siya ang iyong advocate. Pag sinabi natin advocate, parang attorney. Di ba? Lawyer. Di ba? Yung defense lawyer. Pag sinabi natin defense lawyer, inaakusahan ka, no? Yan, ginagawa niya, wala. Tapos sabi ng judge, siguro yung parang si God the Father yung judge, imagine natin. Tapos si Jesus Christ yung defense lawyer. Tapos yung prosecutor, si Satan. Tapos yung ano kasi tawag dun sa ano? Accusative. Ano yung nililitis? Diba? Ikaw yun, yung nililitis. Yung akusado, accused, di ba? Ikaw yung accused. Sabi ni Satan. Tignan mo yung ginagawa nyo, yan ba yung niligtas mo? Hindi niya nagsimula ito santi eh. Tapos bibigyan mo ng mga pangangailangan niya. Pero sabi ng Panginoon sa Kristo, Panginoon, anak mo siya. Anak mo to eh. Why? Because of my sacrifice, Lord Jesus Christ said. Because of my blood. When I see the blood, I will pass over you. Case closed. Justified. Why? Because Jesus Christ was a friend of sinners. Daily and repeatedly, okay na yun. The Lord has never lost a case on our behalf. Ang Panginoong Kristo, as our advocate, hindi siya natalo sa harapan ng Diyos, sa harapan ni Satan pag ina-accuse niya tayo. Why? Because the blood of the Lord Jesus Christ is powerful. Amen. There's power in the blood. That's why mga kapatid, kung meron pa dito sa in the midst of us na hindi pa nakakasiguro ng kaligtasan, this is the time for you to believe on the Lord Jesus Christ. Ano po? At kung ikaw naman ay ligtas na, it is a time for you to be thankful for the Lord Jesus Christ. Minsan kasi nawawala sa isip natin yung, hindi mo sa nawawala sa isip, parang mas malala pa parang hinahayaan natin yung mga great biblical doctrines tulad ng mga to, na si Lord Jesus Christ ay ating advocate. He was a friend of sinners. He had compassion on me. Huwag kang mag-alala, nandiyan ang Panginoon sa Kristo. Minsan nag-aalala tayo, di ba? Nag-aalala tayo na ano kaya kakainin ko bukas? Ano kaya yung mangyayari sa amin? Kasi ganito na lang ba? Ganito na lang ba ang buhay? Nung time naman ako naligtas, bakit ganito pa rin? Why? Ang gusto lang ng Panginoon sa Kristo, lumapit ka sa Kanya eh. He is a friend for you and for me. Diba yung mga kaibigan natin sa lupa, diba? Pag may kailangan tayo, diba? Uy, friend. Pipit to my friend! Nanonood ba kayo? Kailangan na tuloy. Di ba mga kapatid? Pero, alam nyo, marami sa atin, hindi ko po alam yung nangyari sa inyo, hindi ko alam yung nangyayari sa inyo, kung ano yung kalagayan nyo, kung ano yung kinalalagyan nyo ngayon, at mas lamang hindi ko alam kung ano yung magiging kalagayan ng buhay nyo kinabukasan. Maaaring maiwan kayo ng pamilya nyo, maaaring kayo i-forsake ng mga kaibigan nyo, ng mga kapamilya nyo, ng mga taong malapit sa buhay nyo, maaaring silang lumayo sa iyo. Pero meron akong isang kaibigan. Meron tayong isang kaibigan na He will never leave you nor forsake you. Amen. That's the Lord Jesus Christ. Amen. Imagine
Imagine. Just make a picture in your head, ano po, how the Lord Jesus Christ loves you. Kaya nga, di ba sabi niya, di ba, have a faith like a child? Di ba yung bata, hindi naman nagpapagod yun para makahanap ng pagkain eh. Naghihintay lang eh, di ba? Minsan pasaway pa nga. Ganun din tayo sa harapan ng Diyos. Kaya po, Jesus, what a friend for sinners. Jesus, lover of my soul. Friends may have failed me, foes assail me. He, my Savior, makes me whole. Hallelujah, what a Savior! Hallelujah, what a friend! Saving, helping, keeping, and loving. He is with me to the end. Mayroon Diyos, nakila sa lahat, maraming salamat po sa aming natutunan. Maraming salamat po sa aming narinig na iyong salita. Maraming salamat po sapagkat ang Panginoon Kristo ay pumunta dito sa lupa upang ibigin kami at ipakita na meron pong mas magandang buhay sa piling mo, Panginoon. Maraming salamat po sapagkat ikaw po, Panginoon Diyos, ang nagligtas sa amin. Maraming salamat din po sa pagkakataon na kami po ay patuloy na iyong tinuturuan ng naaayon po sa inyong salita. Wala po kaming mabanggit na, Panginoong Diyos, kundi pasasalamat, Panginoong Diyos. Pasasalamat sa iyo sapagkat nandyan ka pa rin. Kahit kami po ay patuloy na nagiging failure sa iyo, Panginoon. Pero tapat ka pa rin, Panginoon. Nawawala po yung aming katapatan, pero tapat ka pa rin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. Lord, ito po kami dalangin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Let's continue to pray mga kapatid. Let's pray for one another first of all. At kung paano po kayo kinausap ng mensahe. And make a commitment this morning to win souls for others. And at the same time, to be thankful sa kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon. So, sige po, panalangin po tayo mga kapatid. Dear God, Heavenly Father, once again, we thank you for this time na kami po muli ay nakapakinig ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, dahil kami po ay ligtas. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw po ay naging kaibigan sa mga makasalanan na katulad po namin. Lord, we thank you so much for saving us. At hindi po nagtapos sa iyong pagligtas sa amin at maging kaibigan, pero dahil po ikaw ang aming kaibigan, Panginoon, na ikaw po ang aming nalalapitan at pwede po namin harapin kung ano man ang nasa kinabukasan dahil po ikaw ay kaibigan namin. Salamat, Panginoon, sa iyong Holy Spirit na nagturo muli sa amin. Thank you for our preacher this morning, for RJ. And I pray, Lord, na ikaw po muli ang makipag-usap sa bawat sa amin. Lord, help us bear these truths in our hearts at hindi lang po sana manatili sa aming puso, Panginoon, pagkos ito po ay maipasa po namin sa iba. At ito po ay sa pamagitan po ng pag-share ng gospel, Panginoon. Lord, I pray that you continue to bless this church and once again, may you be the one to be glorified sa lahat po ng aming gagawin. We also pray in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Alright, let's go ahead mga kapatid and i-prepare po natin ang ating mga offerings, ating mga tithes, mga missions, of course. And of course, we'll ask si Brother Larry na kumuha ng mga envelopes. And kung sino po na kailangan ng envelopes ay taas niyo po yung mga kamay at bibigyan po kayo niya.